Pansamantalang naantala ang serbisyo ng LRT sa UN Avenue Station sa Maynila kaninang umaga. Umusok yung isang tren mula sa Monumento Station ng LRT sa Caloocan. Nakatutok live si Steve Dailisan. Steve! Problema raw sa brake pads yung itinuturong dahilan kung bakit umusok yung isa sa mga tren ng LRT kaninang umaga sa UN Avenue Station ng Cozumel. Mas pinalala raw yung sitwasyon nung magsimula ng magpanik yung mga pasahero. Sa CCTV video na ito ng LRT, kitang-kita kung paano nagkagulo ang mga pasaherong sakay ng tren na ito sa UN Avenue Station pasado alas 8 kaninang umaga. May nagtakbuhan, habang iba naman tuliro at nagkukumahog na makalabas sa umuusok na tren. Dahil ayaw bumukas ng ilang pintuan, binasag ng mga pasahero ang mga bintana. 4 ang sugatan na agad dinala sa klinik ng LRT sa Central Station at sa Metropolitan Medical Center sa Maynila. Paong mga sugat at galos sa paa at binti ang tinamo. Sa kwento ni Caroline Santos, pagsapit sa UN Avenue, hindi na raw bumukas ang pintuan ng tren na sinabayan pa ng usok na may kasamang mabahong amoy. May mga nakalabas na po na mga lalaki po. Tapos nung kami na po yung nasa tuktok po ng bintana, na dalawa po kaming babae. Saka naman po nila pinagtatadyakan po yung bintana. Tapos bumagsak po yung bintana po, kasama po kami nun. Sa LRT depot sa Pasay, idiniretso ang nagkaaberyang tren. Nakasentro ang pag-iimbestiga ng pamunuan ng LRT doon sa umusok na brake pads nitong tren na ito. Pero kabilang doon sa kanilang inaalam ay kung bakit hindi bumukas ang pintuan ng tren sa kabila ng pagpindot dito sa emergency exit button, dahilan para basagin ng mga pasahero itong mga bintana rito para sila'y makalabas dito sa loob ng tren. 3 beses naman daw kung dumaan sa check-up kada araw mga tren. Nasira raw ang brake pads dahil sa araw-araw na gamit. Pero kung hindi raw inuna ng mga pasahero ang pagpapanik, wala sanang nasugatan. Nagpanik na nga yung ating mga pasahero, plus the fact na parang nagkaroon ng spekulasyon dun sa loob na may parang narinig sila na baka sumabog. So this created more panic. Bagamat kabilang ang nagkaaberyang tren sa tinatawag na first generation o yung 3 dekada na ang edad, hindi naman daw ito po pwedeng basta-basta na lang pagpahingahin. Kukulangin daw ang tren. Kaya naman ayon sa LRTA, pagka naka-acquire tayo ng mga bagong rolling stock, so therefore pagpapahingahin natin ito. Kaya lang at the moment, kailangan din natin silang gamitin. Isa pa, may panukala na ganyan na. Meron tayong 3rd generation, bakit hindi na lang pagpahingahin ito? Ang problema sa ganung proposal, mabubugbog naman yung ating mga bagong tren pag hindi mo gagamitin ito. Kailangan din nila ng karelyebo. Hindi ito ang unang aberya sa LRT. Nitong nakaraang buwan lang, nagsalpukan ng 2 tren ng LRT sa Roosevelt Station sa Quezon City. Muntik pang malaglag ang isang bagon nito. Buti na lang at walang sakay ang mga tren. Well, sa pagsusuri ng Engineering and Maintenance Department ng LRT, lumalabas na wala namang diferensya yung makina nitong tren. Kaya matapos palitan yung mga nagkandabasag-basag na mga salamin at maging yung nasirang brake pads, pwede na raw itong pabiyahihin muli. Ngayon, ang payo ng LRT sa mga pasahero nila sa LRT, maging kalmado ho at ugaliin na maging alerto sakaling malagay sa kahalintulad na sitwasyon. Mel? Maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan. Ngayon pa lang ramdam na ng ilang Kapuso stars ang summer heat, lalo na nang sumali sila sa isang Summer Celebrity Sports Challenge sa Albay. Yan ang chika ni Lars Santiago. Summer na para sa mga artistang sumali sa Sun Summer Rush sa Misibis Bay sa Albay nitong weekend. In high spirit ang mga bituing naroon tulad ni Maxine at Sab Magalona, Raymond Gutierrez, Bubbles Paraiso, Nicole Anderson, Jeremy Marquez at Jomar Iliana. Halos taon-taon, ginagawa ang Summer Celebrity Sports Challenge na katulad nito at laging excited ang mga artista. Sa unang tingin pa lang namin, kung maging maganda, the setup is very good, very impressive. No? So, I can only look forward to good things. The first time namin ng sister ko, si Sab. So, it's very, very exciting. Kaya lang ngayon medyo, ako, kind of feverish. Medyo I don't feel very well. Kaya, I'm just here to cheer and to support, syempre. Bago ang palaro, masaya munang boodle fight ang naging pananghalian ng lahat. Matapos ang kainan, hinati na sa 4 na grupo ang celebrities. Mag-uunahan silang magawa ang iba't ibang activities hanggang makarating sa finish line sa isang amphitheater sa Eco Park sa isla. Kanya-kanya ng strategiya ang bawat grupo. Ang karera nangyari sa lupa. Mayroon din sa hangin.
At syempre, sa tubig. Sa huli, nagwagi ang blue team. Kinagabihan, idinaos ang awarding. There you go, 25,000 pesos. Pero hindi pa doon natapos ang katuwaan dahil halos lahat ng kasali nakasama sa basaan sa pool. Nandito silang lahat, may mga VJ, may model, may actors, may actresses, ang dami-dami, kaya talagang it's a good event na get together lang. Mula sa Albay, Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Sa pagbabalik ng Chika Minute, mga kandidata ng Miss Bikini Philippines nagpasiklaban. Pero may isang nahilo. Susunod na yan, mamaya. Si Mike Enriquez, ang investigador ng bayan. Mga kapuso, ilang hindi rehistradong technical vocational o yung tinatawag na mga tech-voc na mga eskwelahan ang ipinasara ng TESDA. Pero patuloy pa rin daw ang operasyon ng ilang pang illegal na mga eskwelahan na yan. Inalam ng investigador ng bayan kung saan matatagpuan ang mga naturang illegal na mga eskwelahan. Ang problema ng hindi rehistradong kurso ng mga eskwelahang technical vocational o TECVOC, kung tutusin, lumang usapan na. Pero dahil sakit ng ulo na may tuturing, panahon na raw para sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na ipatupad ang kamay na bakal na sistema. Disyembre nitong nakaraang taon nang ipasara ng TESDA ang Electron Technical Training Center sa Valenzuela at The Way Skills Training Center sa Lungsod, Quezon. Nilabag umano ng dalawang eskwelahan ng TESDA Circular No. 45 kung saan bukod sa mga hindi rehistradong kurso, ang kanila mismong eskwelahan ay hindi rin rehistrado sa TESDA. For quite some time, we've been writing letters and asking them on how we'll be able to help them. Hindi po tayo pinansin at hindi po parang binaliwala yung authority na ibinigay sa atin to supervise itong ating mga TECVOC institutions. May babala rin ang TESDA sa iba pang eskwelahang patuloy na nilalabag ang kanilang mga alituntunin. Dito sa Metro Manila, about 15 yung ating bilang na undergoing nitong ating investigation at we've started talking to them. Inalam ng investigador ng bayan kung saan matatagpuan ang mga pasaway na eskwela ang kasulukuyang iniimbestigahan ng TESDA. At sa 15 bilang ng mga eskwelahang ito, 7 ang matatagpuan sa lungsod ng Maynila, 3 sa Kamanaba, 3 sa Pasay, Makati, habang isa naman sa Pamarisan at lungsod Quezon. Labis na nababala ang TESDA sa talamak na panlolokong ito, lalo na't sa huli ang mga estudyante ang lubos na napeperwisyo. Naku po, naloko na! Yung mga bata, pagka-graduate nila, hindi sila ma-assess, hindi sila mabibigyan ng special order, hindi sila mabibigyan ng CIV. Kaya payo ng TESDA sa mga estudyanteng papasok sa TECVOC. Check nila mismo itong ating mga schools. Pwede nilang itawag po sa ating hotline, no? 887-7777. Pwede rin po nilang i-check sa ating website sa tesda.gov.ph. Sa mga illegal na eskwelahan, ang mga estudyante ang pinakatalo. Kaya hindi dapat hayaan ang panlilinglang na yan sa mga pasaway na mga TECVOC na mga eskwelahan. Bilang na ang araw ninyo at habang sige pang ang mga aktibidades ninyo, makakasiguro kayo, hindi namin kayo tatantanan. Susunod, bus sa bansang China, muntik nang mabagsakan ng Kongreso. Mamahaling Porsche ni Pangulong Aquino nagpababa sa kanyang satisfaction rating. At si Phil Yang, husband ng Ascals na hindi nakapaglaro sa Myanmar, rumampa kasama ang batang kapatid. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras.